Okay, hi everyone. So in this video, we are going to solve multiple integrals. So ano ba yung multiple integrals? So dito sa multiple integral, so before, kapag meron tayong definite integral na gustong isolve, ganito lang yun, di ba? Okay, we have a function of x dx. Then, kunin lang natin yung indefinite integral, then apply natin yung upper limit and lower limit. But this time, we have two or three integral, okay, na iso-solve. So, meron tayong process na tinatawag na iterated integration na kung saan i-evaluate muna natin yung isang integral tapos yung result ng integration na yon is i-integrate natin ulit. Okay, so i-explain ko kung paano yung process na yon. So yung concept ng double integral and triple integral is actually help us to solve volume under a surface, yung double integrals. But dito sa topic natin na to, okay, magpapakita ko lang kung ano yung kakayahan ng double integrals when it comes to solving area under a curve. So previously, nag-solve tayo ng mga area under a curve using a vertical strip or horizontal strip. Tapos sa volume naman, okay, we use three methods to solve yung solid na na-revolve natin for particular plane areas. Like yung washer method, this method, and the cylindrical shell method. But dito sa multiple integrals, okay, i-intro lang muna natin kung paano yung process nung isolve, kung paano isolve yung ganitong equation. Okay, then after that, i-apply natin sa pagkuha ng area, okay, under a curve. Okay? So, double integral is represented by this equation. Zoom ko lang. Okay. So, integral from a to b, integral x sub 1, x sub 2, fx, fy, dx, dy. So, wherein yung limits natin na x1 and x2 should be independent of x. Sabi niya dito. Yung inner part ng ating equation is yung x sub 1 and x sub 2 should be independent. And yung limits ng a and b should be constant. Okay, laging ganon. Yung makikita yung first term, okay, yung leading term ng integral natin na to, yung limits dapat nito always a constant. Okay. Tapos, yung susunod na integral natin is pwede yung limit niya merong mga variable. Okay. So, in evaluating double integrals by iterated integration, we should first integrate, sabi niya dito we should first integrate the inner integrand. Okay? So, that is the x variable. So, dito, kung isa-solve daw natin to, yung focus lang muna natin is yung part nung x with the dx, of course. Okay? Tapos, iti-treat natin yung other variables as constant. Kasi mapapansin nyo dito, we have fx and fy. Pero ini-integrate natin to with respect dun sa x. So meaning, yung isang variable na to, which is yung y, iti-treat natin na constant. And then, evaluate the outer integrand, that is the y variable. So ganun lang yon. Um, i-integrate lang muna natin yung nasa inner part natin. So kapag ito ay x, yung y na kasama dito, if meron man, i-treat natin na constant. So, pwede din baligtad. Kunwari is fy dy naman, tapos may kasama siyang x, iti-treat naman natin yung x as constant. So, meron naman tayong example para mas maintindihan natin. So, yung also, the triple integral can be represented as this one. So, makikita nyo dito, yung first term ng integral natin, yung limit niya is a to b, meaning constant yung mga yan. Lagi yan. Okay, then yung susunod na mga limits ng integral natin is pwede na siyang constant, pwedeng mga variable. Okay? Tapos dito, paano natin yan i-integrate? Okay, so evaluate natin to, i-integrate nyo muna yung unang-una. So kung f of x to, with respect sa dx. Tapos yung nakuha mong integral doon is i-integrate mo ulit with respect naman sa y. Tapos i-integrate mo ulit with respect naman sa z. And of course, apply natin pa rin yung um, the upper limit minus lower limit.
Okay, the definition of definite integral. So yung question dito, bakit laging constant? So we know kapag definite integral, okay, yung nakukuha nating answer should be whole number, 'di ba? Dapat numbers. Okay? Kaya nga 'di ba wala na tayong plus c kapag sinosolve natin yung definite integral. Okay, tandaan lang 'yon. Yung unang part dito is always constant yung mga limits niya. Okay? So, some idea lang ulit sa iterated integration. So, iterated integration is the process, sabi niya dito, repeatedly integrating yung results ng previous integration. Kasi dito, for example, i-integrate mo to, tapos yung result na to, i-integrate mo lang ulit with respect dito sa given na integral natin ganon. Okay. So, integrating one integral is denoted as follows. So, here, A, B, C, D are numbers. Ayan, makikita nyo numbers. So, ito numbers. Yung mga limits niya. Tapos, let G, I, X, G2X, H, I, or H1Y, H2Y are functions of X and Y respectively. So, mapapansin nyo dito, kumbaga ito pinakita lang yung process. Okay. Kapag meron tayong equation like this one, okay, i-integrate niya muna yung may parenthesis sa loob. Kung makikita nyo dito, i-integrate niya muna yung function natin with respect dun sa x. So meaning, ito ay function of x and y. So meaning, yung y dito gagawin niya muna constant. Dito sa part na to. Okay. Same with dito, makikita nyo na yung i-integrate naman natin is in y term. So, iti-treat naman niya dito yung x as constant. Dun sa first part dun sa first part ng pag-integrate natin. So, to have another idea about multiple integrals, so meron akong nilagay na link kasi ito mga nandito is galing sa link na to. So, you can check po itong link na to to read more about the iterated integrals. Okay? So let's try to solve some problems. So itong problem na to, yung number one natin na isa-solve, problem set sa book ni Rainville. So you can check po yung page 379, number one sa book. Okay, yung problem is integrate 1 to 2, tapos 0 to 2y, then x squared plus y squared dx and dy. Okay. So, ito yung problem number one dun sa book. So, you can check po yung mga ibang problems dun. Yung sagot dito, nakalagay na 35 over, I think 35 over 3. Okay? Tapos, bago ko muna isinolve to, nag-check ako sa calculator kung ano yung sagot. So, meron ako nakitang calcu using yung calculator na pwedeng i-download. Okay? So, ipapakita ko na lang yung image nung calcu. Okay. Mag-insert lang ako ng image dito. Wait. Okay. Ito yung sample um, ito yung sample nung calculator. So, ito ba yung sagot niya? So, insert natin. Try natin. Hindi pa. Hindi rin to. I think ito yun. Yan. So, ito yung problem dun sa book. Tapos, tinry ko lang siyang isolve or i-calcu using the app na pwedeng i-download. Okay, kasi yung mga calculator, yung calculator na gamit ko before dito is um, hindi pwedeng ayusin yung variable dun sa part dito. Okay, so as you can see, yung before, di ba, parehas na dx yun. So, kasi kailangan natin i-manipulate yung mga variables natin dito.
Okay, so as you can see po, ito yung problem. Okay, yung sagot niya ay 35/2 pala. So yung sagot dito ay 35/2. So meron na tayong idea kung ano yung sagot. So paano natin to isa-solve? First, sabi niya is i-integrate lang muna natin yung ating given equation sa inner part. So ito muna yung i-integrate natin. Okay? So copy lang muna natin. So integral from 1 to 2. Tapos integral of 0 to 2y. Tapos x squared plus y squared dx. Kumbaga, i-isolate lang natin yung first term saka yung dy. Okay? Kasi later natin yung gagamitin. So, kung makikita nyo dito sa part na to, i-integrate natin to sa term na x. Okay? So, mapapansin nyo, yung function natin is meron tayong x squared and y squared. So, take note ulit, dx to, at i-integrate natin siya dun sa x term, sa lahat ng x. So, meaning, yung y dito ay constant. Iti-treat natin as constant. Okay? So, paano natin i-integrate? So, what is the integral of x squared? Using power formula, so from 1 to 0 or 1 to 2, ito ay x cubed over 3, right? So, power formula lang. Tapos, dahil yung y squared ay constant, okay, ganito yung magiging tsura. 'Di ba? Y squared tapos dx. I-integrate mo. Yung y squared constant, 'di ba kapag constant, pina-factor out natin? So, i-integrate lang natin yung dx. So, ano yung integral ng dx? 'Di ba x? So, magiging tong y squared x na lang. So, plus y squared x. So, I hope nasundan. Okay, ganun lang po. Check mo lang kung ano yung derivative or yung ating differential element. So, dito is x. So, iti-treat natin yung ibang variable as constant. So, dito, yung y ay naging constant. Then, yung limit natin na 0 to 2y. Tapos, dy. Okay. Ano yung next step? So, bago mo i-evaluate ulit yung integral natin, apply natin yung upper limit minus lower limit. So, dito, yung variable mo ay x. So, meaning, lahat ng x dito gagawin mong 2y, lahat ng x gagawin mong 0. Okay, so from 0 to 2, upper limit minus lower limit. Yung x gagawin ko munang 2y kasi limit natin dito yung 2y. So 2y cube over 3 then plus y squared x. So yung y squared constant yan, i-copy mo lang tapos yung x palitan mo ng 2y. Okay. So sana nasusundan minus. Okay, so ito yung part ng ating upper limit. Minus lower limit. So lahat ng x gawin mong 0. So, 0 cube over 3 plus yung y squared ay constant multiply by 0 dy. Okay. So, yung part dito ay 0 to. Tapos, evaluate natin yan. Ilan yan? Ito magiging integral from, ay 1 to 2 pala to. So, from 1 to 2, ito ay magiging 8, tama ba? 8y cube. 8y cube over 3 plus y squared times 2y. So, magiging 2y cube. Tapos dy. Kung napansin nyo, okay, from having an x dito, kapag in-apply natin yung lower limit and upper limit, makikita nyo sa part dito is y terms na lahat yung ating variable. So we can easily get the integral nito just using the power formula. So y cube magiging 8 over 3. Yung y cube ay magiging y raised to 4 over 4 plus ito magiging 2 y raised to 4 over 4 din. Tapos from 1 to 2. Next, ito pwede natin to cancel, magiging 2. So 2/3 y raised to 4. Tapos ito magiging 1/2. So plus 1/2 y raised to 4. Then applying limits from 1 to 2. Okay, so ano yan? Magiging 2/3. Okay, lahat ng y gawin natin 2. So 2/4 plus 1/2, 2 raised to 4.
Then minus lower limit, 2/3, um, 1 raised to 4 plus 1/2, 1 raised to 4. Okay? So dito na lang natin itutuloy. So ilan to? 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. So 16 multiplied by 2 is 32. 32 over 3. Tapos ito, 2 raised to 4 ay 16. So plus 16 over 2. Minus, ito, 1 raised to 4 is still 1 multiplied by 2. So 2/3. Tapos 1 raised to 4 is still 1. Tapos multiplied by 1 over 2. So 1/2. So ilan yan? Okay, calculate na lang natin. Okay, using our calculator para sure. Kunin muna natin yung part ng upper limit natin. So 32 over 3 plus 16 over 2, ilan? 56 over 3 to. So 56 over 3, tapos minus, what is 2/3 plus 1/2? 2/3 plus 1/2 is 2/3 plus 1/2. 7 over 6. Okay, then ilan yan? 56 over 3 minus 7 over 6. Okay, the answer is 35 over 2. So 35 over 2 yung ating answer, which is yun yung sagot ng ating calculator. Okay, so ganun lang po yung process. Okay? Check nyo lang muna kung ano yung variable natin na i-integrate. Kapag in x, tapos meron siyang kasamang variable na y or any variable, iti-treat natin yon as constant. Okay? Then careful lang tayo sa pag-apply ng lower limit and upper limit. Okay? Tapos, simple algebra na lang yung ating gagawin. Okay? So, yan po yung ating problem number 2. Let's try to unsolve another problem para makarami tayo. So, number 2. Okay. Let's try to solve this problem. So, dito, equation yung kukunin natin na answer. Okay, do sinabi din sa problem natin kanina na or sa definition na yung first part natin ay mga constant. Pero pwede din naman na paglagay tayo ng mga equation. So, equation yung makukuha nating answer. Kasi pwede naman tayo um, pwede tayo maglagay ng any value nung constant natin na a dito. Or, yes, pwede tayo maglagay ng 2, 3, 4, etc. Okay, if you want, 0 to b, tapos xy plus y dy dx. Okay. Okay. So, first part, integrate natin yung inner integral natin. So, ito yon. So, yung ginagawa natin, i-isolate lang natin. So, from 0 to a, tapos from 0 to b, integrate natin yung xy plus y dy. Okay. Then dx. Mas maganda kung palitan natin yung kulay nito para mas makita natin. Yan. Palitan natin ng ibang kulay. So meaning, yung kulay red, naka-enclose is i-integrate natin. So as you can see, dy. So lahat ng term natin dito na makikita natin, aside from y, gagawin natin constant. So makikita natin yung x dito ay kasama ng y. So itong x na to gagawin natin constant. Okay. So integrate natin from 0 to a. Ilan yan? So, wag natin pansinin yung x kasi constant yan, i-copy mo lang, tapos integrate mo yung y. Yung integral ng y is y squared over 2 using power formula plus yung y, also y squared over 2. Tapos, from 0 to b, ito dx. Okay?
Next, okay, apply natin yung lower limit and upper limit. So here, yung variable natin, di ba, na in-integrate is y. So meaning, lahat ng y gawin nating b for upper limit and lower limit gawin nating 0. Okay, apply natin from 0 to a, x, constant yan, y squared, so magiging b squared. Tapos over 2 plus y squared, so yung y gagawin natin b, so magiging b squared over 2 minus the lower limit, so x times 0 squared over 2, then plus 0 squared over 2 dx. Okay, so again, itong part dito ay 0 lahat. So ano yan, magiging yung ano. Okay, dito sa part na to, kung mapapansin natin, yung b squared over 2 is pwede nating i-factor, di ba? So magiging tong 0, from 0 to a, tapos factor out natin yung b squared over 2, matitira ay x plus 1, right? Dx. As you can see, pwede kong i-factor out yung b squared over 2 kasi considered yon as constant. Kasi yung concern natin dito is dx, so yung x yung i-integrate natin. So factor out natin yung b squared over 2 from 0 to a, so magiging x plus 1 dx na lang. Then integrate x plus 1. So b squared over 2, tapos ito magiging x squared over 2 plus integral ng 1 dx, so x na lang yan. Tapos 0 to a. So yung variable natin dito ay x, so yung x gawin nating a, tapos yung x gawin nating 0. For upper limit, dito is lower limit. Okay? Apply. So b squared over 2, x squared, so magiging a squared over 2 plus a minus a squared or 0 squared over 2 plus 0. So ito, 0 ulit. Okay, so yung answer natin dito is b squared over 2 multiply by a squared over 2 plus a. Okay, so pwede na po itong final answer natin. So if you want, kunin mo yung LCD na 2, okay, pwede din naman. So magiging b squared over 2, so magiging a squared plus 2a yung answer. Okay, so pwede din naman to. So if you want, pwede ka maglagay ng value ng b at value ni a. Let's say, yung a mo is 2, yung b mo ay 3. So yun po yung ating problem number 2. So I hope nasusundan na. Pero solve pa tayo ng another problems. Okay, let's try to solve this problem. Okay, so from 0 to 1, tapos y squared and y, then x squared y dx dy. So ito is in-input ko ulit sa CalQ. Tingnan natin kung ano yung sagot. Para meron tayong basis or idea kung tama yung ating sagot. Ito yata yun. Check. Okay, so ito yon. Ayan yung itsura ng calculator na gamit ko. You can download it po para if gusto niyo mag-practice ng mga problem. Okay. So yan yung ating answer. So 1 over 40 yung answer natin kapag in-input natin yan sa CalQ. 1 over 40. Okay? Solve natin. Again, integrate muna natin yung inner integrand. So, isolate lang muna natin from 0 to 1. Tapos, integrate natin yung y squared y, x squared y dx, okay, dy. So, sa naka-enclose or dun sa kulay blue na nakasulat, so yung differential is x, so dx.
So meaning, yung y natin dyan is iti-treat natin as constant. Okay? So integrate po natin yung nasa loob ng ating naka-enclose na to. So yung answer natin dyan ay um, the integral of x squared is x cubed over 3. Tapos copy lang yung y kasi constant lang yon. Tapos y squared and y. Then dy. Ano yung next step? So, nakuha mo na yung integral nito. So, apply mo yung lower limit and upper limit. Okay? So, here, yung x mo gagawin mong y. Tapos, dito sa lower limit, yung y mo, o yung x mo gagawin mong y squared. Okay? So, apply natin. So, 0, 1. Okay, ito magiging y cube, tama? Kasi x equals 1. So, multiply by y over 3. Tapos, minus um, yung x is gagawin nating y squared. Tapos raised to 3, right? Tapos copy yung y over 3. Then dy. Nasundan ba? So, lahat lang ng x pinalitan ko lang in terms of y. Same dito sa lower limit. So, yung part dito, yung upper limit. Tapos dito yung lower limit. Next. So, from 0 to 1, ilan yan? Y cube y. So, magiging to the fourth. So, y to the fourth over 3 minus, ito magiging y raised to, so 2 times 3 magiging 6 to. Ito magiging y raised to 6. Tapos multiply by y, so magiging y raised to 7, right? So magiging y raised to 7 to over 3, tapos dy. Okay? So nakita natin na in terms of y na to, so using power formula lang to evaluate this integral. So magiging factor out natin yung 1/3. Tapos, integral of y raised to 4, so y raised to 5 over 5. Tapos, minus, ito 1/3 din. Tapos, y raised to 8 over 8. Tapos, from 0 to 1. Okay, so 1 over 15 to, y raised to 5. Tapos, ito, 3 multiplied by 8 is 24, right? So, 1 over 24, y raised to 8. Then, applying limit from 0 to 1. So, upper limit muna, 1 over 15. 1 raised to 5 minus 1 over 24, 1 raised to 8, then minus, lahat ng x gawin, or lahat ng y gawin mong 0, so 1 over 15 multiply by 0 raised to 5, minus 1 over 24, 0 raised to 8. Okay. So, kung i-check natin, ito pa rin 0. Okay, so dito natin ilalagay yung continuation. So, ito 1 raised to 5 is still 1, multiply by 1, so 1 over 15 pa rin. Tapos, 1 raised to 8 is 1, multiply by 1 is 1, 1 over 24. So, anong sagot dyan? So, calculate natin using calculator para sure. 1 over 15. So, 1 over 15 minus 1 over 24. Anong sagot? 1 over 40. So, check lang din natin. O sa ano, 1 over 40, which is yung sagot ng ating calculator using yung up. Okay, so I hope na-appreciate na yung multiple integrals. So let's solve pa isang problem na triple integral naman. Then let's proceed sa pag-solve ng area. So ilang minutes na to. Yata siya nagre-record. Okay, it's 29 minutes pa lang naman. Okay, so let's try to solve number 4. Number 4. Okay, so integrate this one. So 0 to 1. Tapos 0 to z. Z yun ah. Tapos 0 to 2y. Tapos x, z squared, e raised to negative y cubed, dx, dy, dz. Huwag kayong matakot kapag ganyan. Napakasimple lang naman yan.
Okay? Huwag kayong matakot kapag meron kayong nakitang mga ganyang problems. Okay? So, alalahanin lang natin yung mga naturo before sa mga principles, theory, at mga technique sa pag-integrate. Okay, let's start. So, mag-start tayo sa inner integral natin. So, itong part dito, yan yung ating i-integrate muna. Okay, so isolate lang natin. So, from 0 to 1, tapos 0 to z, tapos integrate natin yung 0 to 2y, x, y squared, or z squared, sorry, e raised to y cubed dx. Treating the other variable as constant yan. So, makikita nyo dito, yung hindi kasama, okay, di ba dito x. So, lahat ng ibang variable maliban sa x, iti-treat natin na constant. So, ito niyan, itong dalawang to, iti-treat natin na constant. So, but before that, na-calculate ko na din yan sa tinry ko din yan i-solve sa calcu, pero nilabas niya din yung answer. So, ito yung sagot. Diba ang galing ng calculator na to? Ayan, ganun. So, yung sagot. As you can see po, no, may iba akong variable na ginamit kasi um, dito sa second part, okay, dito sa second integral natin, yung upper limit niya ginawa kong m. So, ibig sabihin, kung m ko, ginawa ko tong m to, dapat ito gawin mong m, tapos ito gawin mo din m. Kasi wala akong nakitang z dito eh, doon sa calculator na ginamit ko. So, yan. Yung makikita nyo dito, yung x lang, meron akong y, tapos walang z. So, pwede you can use naman ng ibang variable. A, B, C, D, ayan, preset naman. Pero yung ginamit ko na lang is M. Basta, tignan nyo lang ha. Dito kasi, kung M yung Z na pinalitan ko, yung Z squared dito palitan mo ng M, at yung DZ dito palitan mo ng DM. Ayan. So, makikita nyo yung sagot dito ay 2 over 9E. Okay. So, wherein yung E natin is Euler number, so constant pa rin yung, ayan o, makukuha mo dito is approximately 0.0818. Okay? So, integrate natin to. So, treating z at y as constant, ito magiging 0 to 1, 0 to z, tapos integral ng x is x squared over 2. Tapos yung mga constant, i-copy mo lang. Tapos limit 0 to 2y, then dy, dz. Okay, applying limits from upper to lower. So here, lahat ng x gawin mo munang 2y for upper limit and x equivalent sa 0 for lower limit. It's from 0 to 1, 0 to z. Okay. So, magigitong 2y squared over 2, tapos copy z squared e raised to negative y cubed, minus 0 squared over 2, z squared e raised to y cubed, tapos dy dz. So, dito, mamumultiply yung 0 sa lahat ng terms sa numerator. So, 0 na to. Then, kung evaluate natin to magiging tong 0 to 1, 0 to z, then we have 2 raised to 2 is 4, 4y squared over 2, right? Tapos z squared e raised to y cubed dy dz. Okay? Yung next niyan is i-integrate natin ulit naman sa inner integrand ulit. So dito ulit tayo niyan makafocus. Okay, makikita nyo by part natin siyang sinosolve, no? So, iniiwan lang natin yung pinaka nasa last part. Okay, so integrate natin yan. So, isolate ulit natin from 0 to 1. Tapos, integral from 0 to z. Ito pala pwede natin gawing 2. So, magiging 2y squared. Z squared
e raised to negative y cube dy dz. So you can see, yung z squared dito ay constant kasi yung i-integrate natin is yung mga variable na y. So meron tayong 2y squared at e raised to negative y cube. If we remember, paano natin ngayon i-integrate yan? So, isolate lang natin, no? Para mas ma-visualize natin. So, i-integrate natin yung 2y squared at e raised to negative y cube dy. So, sa mga technique na tinuro natin before, na naaral natin, let's try to use yung typical, okay, yung pinaka gamit na technique, which is yung U substitution, okay? So, bago tayo mag-proceed sa ibang method like integration by parts, okay? So, try lang natin i-U sub. So, ano yung EU, isa-set natin na U? So, if you recall, yung EU du, okay, mas mainam kung try natin i-U yung exponent ni E. So, here, yung U natin dito is negative y cube. Differentiate natin yung U with respect sa y, so magiging negative 3y squared dy. As you can see, nasatisfy niya yung y squared dy. But we have only constant 2 dito. So, ika-factor out lang natin yan. Tapos, yung nakuha nating result dito, divide natin negative 3. That's it. So, magiging negative du over 3 equals y squared dy. Okay? So, substitute niya natin dito. Okay. So, integral from 0 to 1. So, from 0 to z. Ano yung 2y squared? Okay, naka-factor na yung factor out natin yung z squared. Lagay natin dito sa labas. Okay. Tapos yung 2, also yung 2 pala ipa-factor natin kasi 'di ba constant 'yan. O sige mamaya na. Isama na lang natin. So copy natin yung 2, tapos yung y squared dy is papalitan natin ng negative du over 3. But what is e? Itong e dito is e raised to u. Tapos y squared dy is negative du over 3 dz. Okay? So yan. Tapos pwede natin munang i-factor out yung positive 2 na to at yung negative 1/3 para magsama dito sa z squared. So magiging itong 0 to 1, magiging negative 2/3 z squared. From 0 to z, tapos eu, du na lang to, dz. Okay, I hope nasundan, no? Medyo parang nakakalito lang pero napakadali nito once na-master natin or master natin yung mga technique before. So, we know na the integral of EU du is simply EU plus C, right? So, tuloy na lang natin dito sa baba. So, magiging itong integral from 0 to 1, tapos negative 2/3 z squared multiply by EU. Tapos, yung limit natin is from 0 to z. Tapos dz. Tapos ibalik natin what is u. Yung u natin kanina ay negative y cube. Okay? So negative y cube. Okay, balik natin. So from 0 to 1, negative 2/3 z squared e raised to negative y cube 0 to z dz. Okay. So here huwag kayong malito kasi yung variable natin na in-integrate kanina is yung variable na y. So meaning kapag in-applyan natin ng upper limit minus the lower limit, yung boundary natin, yung gagamitin natin variable as or yung change natin na variable for upper limit is yung y, 'di ba? Tapos yung sa lower limit naman is 0. So magiging tong 0 to 1, negative 2/3 z squared e raised to negative y, yung y gagawin natin negative z cube. Tapos, minus negative 2/3 z squared e raised to negative 0 cube dz. Okay. So, e raised to 0 to. We know na e raised to 0 ay 1. So, tapos to negative multiply by negative is magiging positive. So, ilan yan? Magiging tong from 0 to 1, negative 2/3 z squared e raised to negative z cube plus 2/3 z squared na lang to. Then dz. Okay, so that's it. So, last part na lang yan sa pag-integrate natin. Okay.
Next, um, next is let u natin ulit to, negative z cube. Yung du nito ay negative z d, negative 3, sorry, negative 3z squared dz. So, satisfy niya ulit kasi with respect sa dz to, so divide ng both sides by negative 3. Okay, so cancel. So, yung negative du natin over 3 is equivalent sa z squared dz. Okay, let's substitute. Medyo mahaba lang, no? Pero kung titignan natin, okay, yung mga naturo natin before is ginagagamit pa rin natin. Okay, so palitan lang muna natin yung yung variable natin in terms of u before we integrate. So negative 2/3 to. Ano yung z squared dz? Palitan muna natin yung e. So eu, di ba to? Eu. Tapos yung z squared dz ay negative du over 3. Tapos plus 2/3. Dito walang problema dahil apply lang natin yung okay, lagay na natin dito kasi we don't need to multiply it by z, dz kasi in terms of u na to yung isa. So dz na lang to. Yan. So yung dito sa part natin na to is simply power formula which is magiging z cube over 3. So evaluate na natin to, ilan to. So meron akong 2/3, negative 2/3 dito at meron akong negative 1/3. Kapag kinuha natin yung product niyan, magiging 2 over 9, right? Sige, lagay muna natin, no? I-factor out natin sa labas. I-factor out natin, lagay natin sa labas. Tapos, EU dU. I hope nasundan. So, meron na ako negative 2/3 at negative 1/3. If I-factor out ko, magiging 2 over 9. Kasi, negative times negative, positive. So, 2 times 1, tapos 3 times 3 is 9. Tapos, plus 2 over 3, g squared dz. Okay, next. Integrate na natin. So, magiging 2 over 9 e raised to u plus 2/3. Ito magiging z cube over 3, yung limit natin from 0 to 1. But don't forget to back yung original na u. So yung u natin ay, ano yung u natin? Negative z cube. Okay, so magiging itong 2 over 9 e raised to negative z cube plus ito magiging 2 over 9 din, z cube din, then limit from 0 to 1. Okay, next. Ano yung next? So, apply na natin yung limits natin from 0 to 1. Okay, so upper limit muna. So, 2 over 9 e raised to negative z, so negative 1 cube plus 2 over 9, 1 raised to 3 minus 2 over 9 e raised to 0 kasi 0 cube pa rin yun. Tapos plus 2 over 9, okay, 2 over 9 e raised to or 0 cube. So, ito cancel na kasi 0. Kasi ito, 1 pa rin to eh, di ba? So, ito 1. Ito, negative times negative positive, multiply by negative is negative. So, magiging negative 1. Okay, right? So, 2 over 9 to, e raised to negative 1 plus 2 over 9 to, kasi 1 raised to 3 is still 1, multiply by 2 is 2 over 9. Tapos, ito, minus negative. So, magiging 2 over 9. So, cancel na to. Okay. So, tapos, yung gagawin lang natin, ibababa lang natin yung e para maging positive yung exponent. So, magiging tong 2 over 9 e. Yan. Di ba 1 over x raised to negative 1 is equivalent sa x raised to 1. So, same lang yung concept dito. As you can see po, tama yung ating sagot based dito sa ating calculator, which is 2 over 9 e. Okay. Answer. Okay? So, yan po yung ating multiple integrals. Okay? So, let's now proceed sa pag-solve ng area using multiple integrals or double integrals. So, yung topic dito is, okay, punta tayo dun sa isang note.
Again, yung discussion dito is you can check using this or this link. Okay? So, iterated integration. So, ito yung kanina. So, area of a plane region. So, consider the plane region R bounded by A to B. Tapos, we have the function of y, which is g1x and g2x. So we learn in calculus 1 that the area of R is given by, so kapag meron tayong given na ganito, this just simply the upper limit and the lower limit, we can actually calculate, no? We can view the expression g2x and g1x as this one. Okay, so meron tayong 1 dito as unity dito sa ating area. Okay, gagawin natin siya as 1. Meaning, we can express the area of R as iterated integral as this one. So, i-integrate lang natin. Again, apply pa rin natin yung A to B. So, A to B dito is the having a limit of constant. So, A to B, so meaning from this point to this point. Tapos, i-integrate lang natin. Okay, yung functions natin dito sa upper and lower limit. So, tandaan pa rin natin yung ating strip na the y up minus y down. Okay, so ito, bali, ganito yung magiging equation natin. If yung ating graph is like this one, kapag meron tayong graph na ganito yung itsura, tapos, yung boundary natin is from x-axis. So, what if yung ating boundary naman is sa y-axis naman? So, ganito naman yung itsura. Okay, so kapag ganyan naman yung itsura niya, okay, so ito naman yung gagamitin natin na formula for this area, to get the area of this bounded curve. Okay, to better understand yung ating lesson, let's try to solve this problem. Sulat ko lang muna. Find the area of the region enclosed by y equals 2x and y equals x squared. Okay, so yan yung ating equation. So we know na this equation, yung y equivalent sa x squared is parabola which is opening upward na vertices natin is 0. So if we let y equals 0, we know na x is 0. Then kapag sinubstitute natin, okay, kapag sinubstitute natin yung y natin dito sa equation, so y equals x squared and we know y equivalent sa 2x, so makukuha natin yung intersection. So, divide both sides by x, so cancel. So, yung x natin ay 2. So, isa-substitute mo yung x equivalent sa 2 dito. Okay. So, magiging yung y equals 2 squared. So, yung intersection niya is 2 and 4. Okay. So, try natin i-graph. Okay. So, we know na meron tayong um, point of intersection. So, let's say 1 and 2. Tapos, y natin is 4. 1, 2, 3, 4. So, dito banda. Okay. Tapos, gawa tayo ng curve from this point. Kasi yung vertex ng ating parabola. Ganito yung itsura. Next one, dapat natin i-plot yung y equals 2x. So, kapag pinlot natin yan, yan ay line lang. So, if x is 0, okay, y is 0. So, parehas sila nung vertex nung ating o yung point of intersection ng parabola natin. So, set pa tayo ng value ng x. So, x is 1. Ano yung y? So, 2. So, meron na tayong 0, 0. Meron tayong 1 and 2. Next, isa pa.
If x is 2, so magiging 4. So, yung isa is 2 and 4. So, i-plot natin. Kung mapapansin nyo, parehas sila, oh. Di ba 2 and 4 to? Tapos 2 and 4 din yan. So, meaning pala, kung ipa-plot natin yung 1 and 2, dito part yan. Tapos kapag kinonect natin, kasi ito din yung point at x is 0, y is 0 dito. So, ito yung line. Ayan. So, yung kukunin natin ngayon is, na area is itong bounded na to. Okay. If you know the knowledge sa vertical strip, di ba gagawa lang tayo ng horizontal strip or vertical strip to get the area. But applying yung formula natin for double integral, okay, dalawa yung pwede natin gamitin. Okay, di ba yung kanina, pwede yung mag-start siya, pwede siyang dx dy, tapos yung isa pwede siyang dy dx, tapos yung isa is pwedeng dy ito. Okay, pwedeng dy dx. So, papakita natin yung parehas na solution. Okay, makinig lang at intindihin yung sasabihin ko. Using dy dx. So, kapag ginamit natin yung dy dx, so ibig sabihin sa double integral natin, dy dx yung nasa dulo. So, kapag dy dx to, sa dulo-dulo ng ating equation, yung first term dito at yung last term dito. So, titignan mo kung ano yung limits mo dito sa x. So, ano yung boundary dito sa x natin, sa problem natin. As you can see, yung problem natin is magi-start dito sa 0 hanggang dito sa 2. So, yan yung gagamitin natin na limit. And we know, nasabi na nga natin na yung limit natin for this problem, yung unang term dapat whole number. Okay, so yan. Tapos, yung y natin, so ano yung magiging y natin? Okay, so yung y natin, ano yung magiging equation natin or limits? Okay, lagay lang natin dito, dy dx. So ano yung ilalagay mo na limit dito? Dx pala to. So, i-check mo lang kung kung ano yung equation mo, okay? Kasi dy, di ba? So, dy, so in terms of y niyan, or xy, yung ating gagamitin na limits. So, ano yung magiging limits mo for this problem? So, ano ba yung applying upper limit? Ano yung line na to? Yung yellow na yan is yung y equals x squared. Tapos, itong line na to is, ano yan? Um, ano yung line na to? I know. The, the yellow line is the 2x. Tapos, ito naman yung ating y equals x squared. So, applying the upper limit and lower limit, okay? So, upper limit minus lower limit, kasi x din. So, in terms of x, lahat yung titignan natin. Ilan to? So, y 2x. So, 2x is yung ating magiging upper limit for this problem. Tapos, yung lower limit is kung alin yung tumatama dito sa baba. So, ano yun? X squared. So, yan yung ating equation for double integral. Ulitin ko, no? Yung part dito sa unahan is, titignan mo lang kung x. So, titignan mo lang dito yung boundary ng x natin. Okay. Tapos, yung next part is kung y to, yung equation mo dito, di ba y and y? Di ba sabi niya nga dito equation natin? Nasaan yan? Yung una. Okay. G of x, di ba in terms of y tong mga to? Okay, yan. In terms of y yung mga yan. Dito, in terms of y. Okay, y equals g1x. So dito, sa equation natin, y equals 2x and y equivalent sa x squared. So rewrite lang natin para mas maayos tignan. So from 0 to 2, x squared, 2,
2x. Tapos dy dx. So integrate lang natin yan, yung first part, yung knowledge natin kanina. So diretso ko na lang siguro, no? So magiging from 0 to 2. Tapos integral ng dy, di ba y? So wala ka namang ibang ano dito, so y na lang yan. So y, tapos x squared 2x dx. So here, lahat ng y gagawin kong 2x for upper limit and lahat ng y gagawin kong x squared for lower limit. So from 0 to 2, ilan yan? So magiging 2x minus x squared, right? dx. So yan, bali, yung equation natin is in terms of x na. So next step is i-integrate lang natin to. So integral nito ay 2x squared over 2 minus x cubed over 3 from 0 to 2. Okay, next. So applying, so kaya pwede ko to i-cancel. So magiging x squared na lang yan minus x cubed over 3. Then applying lower limit na 0 to 2. So magiging tong 2 squared minus 2 cubed over 3 minus 0 minus 0. So cancel na to. Ito magiging 4 minus 2 raised to 3 to, di ba? So 8 over 3. So ilan yan? So 3. 3 divide or 3 divide 1, 3 times 4 is 12. 3 divide 3 is 1 times 8 is 8. So 12 minus 8 is 4. So 4 over 3 yung ating area or 4 over 3. Huwag natin kalimutan yung unit. 4 over 3 is square unit. So ito yung ating sagot for using dx dy. So tignan naman natin kapag pinagbaliktad natin. Okay, using dx dy naman. Using dx and dy. So kanina ginamit natin dy and dx. So again, gawa ka lang ng dalawang integral tapos dx dy. So titingnan natin ngayon sa y naman. So saan ngayon yung value constant natin na y? So ano yung from kailan mag-start? Mag-start siya dun sa 0, mag-end siya dun sa, 'di ba, xy to. So ito yung y natin, pataas. So from 0 to 4. Nagets ba? Okay, kung hindi, tignan nyo na ulit to, x to. So titingnan mo lang sa x-axis kung hanggang saan yung point of intersection. So yung point of intersection is dito, which is sa x-axis is 2. So dito sa y-axis naman is 4. Kaya 0 to 4. So ano ngayon yung gagamitin natin na limit? So kung x to, so kanina, 'di ba? Kinuha natin is yung in terms of, 'di ba, y yan, y pa rin yan. Okay. So gagawin yan natin dito, x equals. So ano yung mga x equivalent niyan? Okay. So yung kanina is y over 2x. So this time, okay, dahil tumitingin tayo, no? So tumitingin kasi tayo sa strip na dx kanina or dy. So dx tayo tumitingin. So ibig sabihin, um, apply natin yung x right minus x left. Kanina 'di ba yung upper limit minus lower limit. Okay, for dy. Okay, so dito naman x right and x left. Ano yung right natin dito? Yung right term natin is itong curve na to, yung parabola. So is y equals x squared. So x right natin is y equals x squared. So kailangan natin is yung terms na x. So squared natin both sides. So magiging x equals square root of y. Yung x left naman natin ay yung line which is y equals 2x. Y equals 2x. So kailangan natin yung in terms of x. So divide both sides by 2. So yung x natin is y over 2. So yung ating limit sa right or sa upper limit is square root of y. Tapos dito ay y over 2.
Okay, so that's it. Then, apply natin yung integral nung ating nasa, okay, rewrite lang natin para mas ayos. So, from 0 to 4, then, y over 2, square root of y, dx, dy. Okay, so kapag in-integrate natin yan, so from 0 to 4, yan ay x, tapos y over 2, tapos ito palitan ko ng 1 half, tapos dy. The upper limit minus lower limit. So 0 to 4, ito magiging y raised to 1 half minus y over 2 dy. Okay, next, i-integrate lang natin to. Ito huwag kayo malito. Bali, ginawa lang natin. Lahat ng x gawin mo tong part na to, tapos lower limit. Then, applying again ng integral. So, ilan yan? Magiging 3 halves over 3 over 2 minus 2y squared over 2 multiplied by 2 from 0 to 4. Then, kunin ko yung reciprocal nung 3 over 2, multiply ko sa numerator, magiging 2/3 y raised to 3 over 2 minus 1/4 y squared, 0 raised to 0 to 4. Then, applying upper limit and lower limit. So, 2/3 multiplied by 4 raised to 3 halves minus 1/4 4 squared. Then, minus, ito 0. So, ibig sabihin, okay, sige, sulat na natin. Okay, so 0 na to. Okay, lahat to 0. Okay, ilan to? Okay, calculate na lang natin para sure. Kasi may mga fraction na na-involve. So, 2/3 multiplied by 4 raised to 3 halves. So, ilan to? 16 over 3. Tapos ito, 4 raised to 2 is 16. Tama ba? Over 4. Eh, 16 over 4 is 4. So, 16 over 3 to minus 4. So, magigitong 3. 3 divide 3. 1 times 16, 16. Ito over 1 yan. 3 divide 1, 3 times 4, 12. So, minus 12. So, ano yung 16 minus 12? Di ba 4? So, 4 over 3 square units. So, yun yung sagot natin kanina using dy dx. So, pwedeng dalawa yung sagot natin or if you want to check lang naman kung tama yung area natin na nakuha. Okay, so ganun lang po yung ating application ni double integral. Okay, let's try to solve another problem. Last problem po tayo. Okay, hanap lang ako ng problem. Wait lang. Okay, so sulat ko lang yung problem natin for number 2. So find the area bounded by the curve y equals 4 minus x squared and the x-axis. Okay, first, so we know na yung equation natin is a parabola at we can see na negative yung ating x. Okay, so meaning ito ay opening upward, opening downward. Okay, so let's try to solve muna yung intersection. If x is 0, y is 4, right? Then, if y is 0, what is x? So, 0 equivalence of 4 minus x squared. Then, transpose natin yung 4. Let me check lang kung nagre-record po. Okay. So, magiging itong x squared equals 4. Then, squared both sides.
So magiging x is, so positive, negative 2. So meron na tayong equation. Let's draw muna. Okay, so x is 0, y is 4. 1, 2, 3, 4. So dito yan. Then meron tayong, if y is 0, so meron tayong 2, 0, and negative 2, 0. So 1, 2, 1, 2. Ba't nawawala? Yan. So let's connect. Okay. So hindi lang perfect pero yan. So pinapahanap niya is at this x-axis bounded by the curve. So pinapahanap yung ating equation dito or yung area bounded by this curve. From this curve at to this line. So first thing first is kung i-check natin yung figure natin, ito ay symmetrical. Okay? Kung ano yung area mo dito sa left side, equivalent dito sa right side, right? So pwede natin gawin na kunin lang natin yung side, kunin lang natin yung area dito sa part dito sa first quadrant kasi lahat dito ay positive. Okay, consider na lang natin yan. Okay, tapos ita-times na lang natin sa 2 para makuha natin yung total area ng ating curve. Okay, so first is using dy dx. Okay, integrate dy dx. Bakit lagi bang yun ang ginamit ko? Okay, first tingnan nyo muna kung ano yung boundary ng x natin. Kasi ito lang i-consider lang natin is yung part dito. Ito lang, ibang kulay. Yung boundary dito. So from this point, which is 0 to 0, ano yung point dito? Diba? 2 and 0. So meaning, yung boundary natin yan is from 0 to 2. Next, kung y to, so y equals, so ano yung y natin in terms of x? Okay, if terms of x niyan. So from this point, okay, ano ba tong curve na to? Yung curve na yan is y equals 4x squared. Okay, kung apply natin yung upper limit, dahil y to, upper limit and lower limit, okay, yung limit dito is nagta-touch dito sa curve. So, 4 minus x squared, yung upper natin. So, ano yung y natin sa x-axis? So, we know na kapag yung y natin dito sa x-axis, we know na yan ay 0. Okay, 0. So, rewrite lang natin ulit. Magigitong 0 to 2, 0, 4 minus x squared, dy dx. Then, integrate natin yung inner part ng ating equation. So, 0 to 2. Then, we have y, right? Tapos, 0 to 4 minus x squared dx. Then, upper limit minus lower limit. So, lahat ng y, pali y upper minus y lower. Lower limit. Ay, mali ito. Okay. Ito ay sa strip yun eh. But no, upper limit to minus lower limit. Upper limit minus lower limit. So, 0 to 2 and 4 minus x squared. Tapos, yung 0 minus 0 dx. Or, ito magigitong 0 to 2, 4 minus x squared dx. Okay. So, tuloy na lang natin dito sa baba, no? Para mas maayos tignan. So, integrate natin yon from 0 to 2. Ano yung integral ng 4? With respect to dx. So, 4x yan. Tapos, x cubed over 3. Tapos, 0 to 2. Next, upper limit, lower limit ulit. 4 multiplied by 2 minus 2 cubed over 3 minus lower limit. So, 4 multiplied by 0 minus 0 cubed over 3. So, cancel na to. So, ilan to? 4 times 2 is 8 minus 8 over 3. So, ito ay 3
So 3 divide 1, 3 times 8 is 24, 24. Tama?